as we look back on all that God has done. We celebrate the Thanksgiving of Dynamic Church International Ministries with grateful and joyful hearts. This is a time to thank the Lord for His guidance, provision, and faithfulness through every season. The Dynamic Church was honored to lead an empowerment session for the MAPA teachers of Davao City National High School, guiding them to understand God's true nature and know the Holy Spirit, leaving hearts inspired and strengthened. At the same time, we were blessed with the opportunity to be a blessing to the city's social welfare and development as we shared a time of empowerment with their workers. It was a meaningful moment where they were strengthened, encouraged, and empowered through the work of the Holy Spirit. With a heart for mission, the Dynamic Riders Davao went to Nabinturan to empower leaders and proclaim God's Word. The gathering became a time of spiritual refreshing as God's truth was shared, faith was stirred, and leaders were inspired to lead with courage and love through the guidance of the Holy Spirit. Beyond Nabinturan, the team also traveled to Digos with hearts ready to serve and encourage. It was a meaningful time of empowering the people as they were reminded of the true nature of God, experienced His forgiveness, and embraced the life-changing power of Jesus' resurrection. The people of God joyfully came together for water baptism, a meaningful moment where believers openly declared their faith, embraced spiritual cleansing, and stepped into a fresh new beginning in their walk with the Lord. Restoration Weekend took place in multiple locations at Apavu, Sumimao, SMYL, and Apavu, and was a grace-filled time of healing and renewal. We were reminded of God's original design, experienced the power of the cross and the resurrection, and welcomed His restoring work in our hearts and lives. All of this was in line with the vision of restoring godly families who will, in turn, transform other families, as lives restored in Christ become instruments of hope and change in the community. The next generation matters deeply to us. We are committed to restoring families through guidance, training, and teaching, equipping them to reach others and make disciples. As the Word of God says in Joshua 20:15, "As for me and my household, we will serve the Lord." DCIM also traveled to Cagayan de Oro, where our pastors, together with our Korean pastors, shared the importance of prayer and fasting. It was a time of unity and spiritual renewal, helping hearts draw closer to God and experience His power in their lives. In our mission at Bahay Pagesa and RRCY, the leaders shared God's Word, helping the youth to know Jesus Christ personally, teaching the leaders to serve with compassion, knowing that every small act of love is an act of service to Him. We had the privilege of conducting an empowerment session with Samal's health officials, sharing God's true nature and helping them know the Holy Spirit, centered on the theme Empower, Educate, and Engage. With grateful hearts, we give thanks to God as we officially stand as Dynamic Church International Ministries at Aloro, Samal, celebrating His faithfulness, guidance, and provision that has brought us to this significant milestone. We joyfully celebrate the successful completion of batches 1 and 2 of the School of Witness Training. These sessions have equipped participants with insights on the right and wrong attitudes and guided them through the Salvation series, empowering them to share God's love and hope with the patients at SPMC, Luke 1:28 and KJV. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." As we come to the end of this beautiful year of God's favor, let us take time to hear short testimonies from our church leaders about what they have received from the Lord. God's favor in work and career. This year, grabe gid ang favor ni Lord sa ako. Wala gid ko nang apply, pero si Lord mismo ang nag-open of doors sa ako ang work. Gihatagan ko niya og client nga grabe kabuutan, and honestly, the compensation is more than I expected for a beginner sa ani nga niche, which is accounting. Tungod ani, na ako'y time mag-disciple, mo serve sa church events, ug mag-ministry bisan asa. At the same time, naagid ko permi para sa akong mga anak. Truly, God is faithful and His favor is real. I claimed this year as my year of favor. I had many desires and I really wanted my own will to be followed.
but the Lord did not grant them. So I decided to trust in Him. After many months, I was blessed with a job connected to my hobbies and passions, a TV show, where I get to meet many new people. Because of this, I learned to always stay humble. It may not be perfect, but I choose to see it as a brighter side and the beginning of my stepping stones. Grabe ang gugma og pabor sa Ginoo sa ako this year. Namatay man akong papa pero gitagaan kog trabaho sa Ginoo na makasustain sa among financial needs. O gipaboran po ko sa Ginoo na makapadayon gihapon sa akong pag-serve sa iya maski gibiyaan ko sa akong mga friends. God's favor in schooling and education. I am deeply grateful for God's faithfulness this year. He carried me through my master's degree in SPED, allowed me to pass my comprehensive exam, and even provided a new laptop for my schooling and ministry. Truly, this is God's year of favor in my life. All praise and glory to God alone. Thank you, Lord. God's favor in health and provision. Kaduha ko na admit sa ospital this year. Na ay tubig ako alangs ug wala kabalo akong mga doctors kung unsa na akong situation or sakit. But gihatagan ko og favor ni Lord na mahil as I trust in Him. Nahan ay pati akong tanan mga hospital bills. This year is a year of favor jud for me. Glory to God. God's favor in acquiring properties. Amazing po ang favor sa Ginoo sa amuha, sa akong asawa. Giyatagin mi niya og bagong property na sa jud ang nag-provide sa among bayronon. Sa akong health naman, wala jud ko na ospital, bisag na ay higayon, nitaas pag-ayo ang akong blood pressure. Nag-entrust pod si Lord og mga people under our care. Pil na dira ang among pamilya. Glory to God jud kaayo. Grabe jud akong pabor karong tuiga. Nadawat akong anak sa Precious International School of Davao. Aside ana, gidugangan pa jud ni Lord og isa ka balay. Faithful jud si Lord sa iyang promise. Ningon sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you future and hope." This 2025 was really a year of favor para sa akong pamilya. Not just material blessings, but especially sa among spiritual. Una, nag-desire mi og bago na car, gi-approve jud dayon ni Lord. Wala milain puhunan, kundi pagtuo lang. Gihuktan lang jud namo ang among faith diha sa ato ang mahan. And iha jud nang ihatag. Here comes, nakuha jud namo. Grabe jud ka faithful si Lord sa amo, sa among pamilya. Sa health, provided mi sa tanan, wala jud mi naglisod sa among needs. Hinay-hinay pod gatubo ang among spiritual growth diha kay Lord. Yes, kay ginagamit namin niya karon na mahimo pud og blessing sa uban nga couple nga naapoy pareha namo pud nga gipang overcome. Praise God. Madaogon jud ang among tuig karon. Shalom. Shalom everyone. Overflowing favor in health, finances, and freedom from vices. God's favor this year, 2025, are first, about the good health of our family. Wala jud na hospitalized. Second is, sa finances, nag-overflowing ang transaction. Third is, sa ministry, nakakonekta sa from other churches and other pastor. Fourth is, overcoming my vices like alcohol. And fifth is, properties na na-transfer na sa among family. And the rest is si Lord na may alam. Thank you. God's favor in winning souls. Grabe ko ka grateful kay Lord sa akong year. Kay pasabot siya ko ani Lord ang iyang words sa ko og mas nasabtan pa nako kung unsak importante ang discipleship. Until sa na-invite ako akong friend, magkaroon nag-uban namin sa pag-serve kay Lord. Fruitful jud ako ang 2025 aside sa naka-join ko sa RW and nag-discipleship na kauban na pod nako ako mga classmates and friends na mas mailhan pa si Lord. Favor in knowing Jesus Christ personally. God's favor for us this year is na nakasalgid mi sa akong long-time partner na si Lisel. And also, God's favor this year is na part mi sa soul training para sa mong spiritual growth.
and also God's favor na nakauli na gyud siya gikan sa Japan. So we celebrate Christmas together, uban akong pamilya o pamilya niya. This year is indeed a year of favor also for us. The Lord has revealed to the church more deeper revelation about Him, mas the more na to nailhan si Lord personally, and daghan kaayo siya revelation sa iya word. Sa mga po family, nakahabol pa before 2025 ends. Thank you, Lord. Our long wait is over. Just last month lang na-release ang adoption papers sa amo anak. Not only that, our desire to have a commercial lot gi-grant pud ni Lord sa amoa. All the glory and thanksgiving to the Lord. As the scripture says in Luke 1:28, and having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." Here are just a few testimonies of God's favor. There are countless more blessings we'd love to celebrate with you all. I believe no na kamutanan naka-experience po do God's favor. And dili naman pud namo mo maisa-isa mo testify. But I believe no na ajud no dili jud mo kanang moingon nga wala mo'y favor po this year. So today, no, Merry Christmas sa inyong tanan. No? Happy Thanksgiving Day. Yeah, just wanna welcome ato ang mga churches outside Davao City. Can you all stand up? No, kung ako tamong matawag. DCIM Nabunturan, can we give our hands sa mga taga Nabunturan? Come on, tindog mo. Yeah. Wow, atong i-welcome. Nibiyahe jud sila, no? From Nabunturan. Okay? How about Samal? Katong mga taga Samal. Yeah. Yeah, uy, daghan ang mga taga Samal, isa kalinyahan. How about ang mga DCIM Digos Malita? Asa man ni sila? Wow, asang mga Malita. Oh, naasa di kayang uban, okay? How about ang Sumimaw and Mangani? Wow. Uy, dagan-dagan, no? Grabe, no? Sumimaw and Mangani. Okay, see you tomorrow. No, mga Mangani, taga Mangani, Pakibato. No? Nibiyahe sila 4 hours? 3 hours. 3 hours, no? Ni Anhidiri para lang makig-celebrate sa atong Thanksgiving Day. Can we give our hands to the Lord silang live? And of course, no, napoy taga Lupon, DCIM Lupon. Nasa man ato ang kini ato ang pastors sa Lupon and kani si Kring and si Dirk. Of course, no, amo tamong i-welcome tanan DCIM Davao City. Come on, we'll give your hands of the Lord. So, I thank the Lord, no, kay ubay-ubay na jud, no, dagang churches naga-connect sa tuwa, and I just want to thank the Lord for giving us the anointing na mo help sa different churches. And I believe, no, mao jud ang desire ni Lord nga daghang mga bag-o dili lang dinhi sa Davao but to all this nation, no, kini tibok nasod jud nato na mga bag-o na kausaban. And of course, no, ubay-ubay na mga churches pa, wala na ako ma-mention ng ubang churches. Actually, ang natay bagong kanang nag-decide sila to use the name sa DCIM, ang DCIM Aloro, no, Aloro or San Remigio sa Samal, just this December, no, na jud sila, naka-decide na jud sila. And the Lord really connected them to us because I believe wala pud sila ilaing goal is maliwat pud sila batasan sa Ginoo. Maro man jud nga to ang goal, no, nga dili magpadaghan but mausab ang kinabuhi sa matag usa. And kana nga anointing gihatag na ni Lord sa tua to restore families. And for that, na ma-restore alang pamilya, sila po ang gamiton. Kung asa man ka, Nabunturan, Sumimaw, Samal, asa man kagibutang ni Lord, wala yung vision nga gihatag ni Lord. Ani nga church is to restore families that will help restore other families. Kung nabago ka, gamiton ka ni Lord para mo bago po kinabuhi sa uban. So dili padaghanay og membro sa simbahan, kundi pabaguhay og kinabuhi dinhi. Amen?
This is a process kay mura man tag mga kuan ani nata spiritual education no nga kailangan nato nga i-go through nato no kay si Jesus Christ no I believe no gikan sa pagkabata naglearn pud si Jesus Christ no as a man naglearn pud siya Aramaic no nagtuon pud siya. But of course, he learned obedience, no? Nag-learn siya obedience sa iyang father. At the same time, mga situations sa iyang kinabuhi, he learned a lot. And angay rapod nga kita, nga anak sa Ginoo is ma-align pud ta sa iya. That's why, no, ang ato ang series for 2 months na is about knowing God personally. Kailangan mailan jud nimo ang Ginoo personally, dili lang sa knowledge. Amen? Kailangan ila-ilahon jud nimo siya personal ang Ginoo. Kay mao may giingon niya dinhi sa Bible no nga for God so loved the world, he gave his one and only son Jesus Christ. Tama? Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. So manotice ninyo karon no, indire. Ato nang istoryahan gamay. Bantay mo aning Christmas tree. Kinsa na Christmas tree sa balay? Mapipila lang, wala nag-Christmas tree sa balay. Okay. Amasin ninyo ang Christmas tree. Unsa may nag-signify aning Christmas tree? Kay kini nga design din sa tubangan. Actually na ning mga kakulian din sa design sa tubangan karon. But I just pray, i-allow ra jud nako sila nga mag-design ani. And kining Christmas tree nag-signify maguni sa tree of life. Dapat ta magpuyo sa tree of life. Kay mo may instruction ni God, you can eat anything from any tree, including kani nga tree of life, but ayaw lagkaon sa tree of knowledge of good and evil. And kining Christmas tree, dinhi dapat imong life naa ka sa tree of life. Nakuha ninyo, nakasala ang tao sa tree. Girestore ni God ang tao, mao gani gipadala niya si Jesus Christ sa duwa. Mao na nga sa Christmas, every Christmas, daghang mga gift. Kaninyo? Nga naman, to symbolize nga ang pinaka-the best dapat nga gift nga madawat nimo is si Jesus Christ. Mao na nga daghang kay mga regalo. Ngano man sige man jud hatag regalo karong December to remind you nga naa kay dapat madawat nga pinaka-the best nga gift which is si Jesus Christ para mabalik kining relationship nimo kining tree of life. And makita ninyo, nga namang na-star. Ang star nag-signify magudog light. Nakuha ninyo, asa man na muhatag ang light sa kinabuhi nato sa darkness. Mao na nga, good job ang nag-design sa ato ang kining stage. Usually, ang atong mga backdrop usually is red. But right now, ako lang yung sige pasagdan, just pray, tama ra jud ang ilang background nga dark. Nga naman, kinimanggod nga light will give light to the dark. And kini nga tree, ikaw karon nga nakadawat pod, which is the church, ang DCIM, nakadawat og light, kita tanan, mahimo ka dapat nga light sa dark nga world. Sabta ninyo? So, good job sa mga decor team, no? Na may mga kamay nga kakulian, ari kamay giusab, but ang main point ani iyong design is tugma jud sa message sa Christmas. Kuha ninyo? So, dinhi ka dapat eternal nga life. Mao gani gingon sa Bible, for God so loved the world, He gave His one, gihatag niya as a gift, kinsa? Si Jesus Christ. Whoever believes in Him, mabalik kani nga life, kini nga relationship nimo sa Ginoo. Kana nga nature mabalik sa imo, nawala man gud kana nga nature mo na ang eternal life, it is the nature of Christ nga nawala sa tuwa. Mo gani gingon sa Bible, whoever believes in Him shall not perish but have eternal. Ang ato ang Ginoo is eternal, wala siya sinugdanan, wala siya katapusan. That's why if you receive that life ni Christ, eternal pud ka. Kung mamatay ta, ang ato ang kalag, ang ato ang espiritu, mukuyog sa iya ka eternal man. Kay pwede man gud ka mabuhi eternally sa hell. Kung wala ang life ni Christ. That's why kita tanan dawaton dapat nimo kini nga gift ni Lord. Dili lang ka sige excited ka kinsa nakabunot sa imo karong Christmas. Inya wala nimo nadawat si Kristo sa imong kinabuhi.
Failure kini nga Christmas kung dili nimo nadawat si Jesus Christ. Amen. Tama mo diha? Ay ang uban manggod wa ka dili ko magbutang Christmas tree sa balay. Kay mga practices ni sa mga kwan kung kasabot lang ka unsa ang message ani. Dili ka magduwa-duwag butang sa inyong balay. Pakita nimo ba nga grabe jud kay ka Lord no? I-remind na pud ko nimo nga I need to live with a life relationship sa imuha. Kuha ninyo? Oh, pero makita po ninyo diri wala Santa Claus, di man tinuod. Kabasig maninglan ka sa imong anak, di ba Santa Claus mo ana yan niya, wala ka ka-explain. So that's why kini explain mo sa iya, kini ang design jud ni Lord sa tuwa. And just Mary man dapat joyful, greetings naman ko na siya, Christmas celebrating the birth of Jesus Christ. Pero dili man siya December jud ang birthday ni Jesus Christ kay dili mapod no makidaghan kay explanation bara, pero ang message kabalo na ka. Mapa December man na o dili, dapat merry everyday, joyful ka kay na-receive naman nimo si Jesus Christ. Amen. Ga-celebrate ka everyday, joyful ka kay gi-receive naman nimo ang life ni Christ, whatever situations kay imong gi-go through. Dapat merry ka, permanente, joyful ka. Amen. Dili lang December ka malipayon. Unya kung wala kay handa Noche Buena, mag-uulon kay ka, dili na mao. Tama mo diha? Every day is merry, dapat joyful ka. Amen. Because Christ is inside of you. Na anang life ni Christ ato. Amen. And si Jesus Christ, kailangan jud nimo when you receive Christ, no? Dadon jud ka into a journey, no, nga God will take you to a journey of discovery of knowing Him. Mao gani gingon sa Bible, na siya, this is eternal life that He may know you. The only true God, niya na siya diha, Jesus Christ whom you have sent. So, this is eternal life, niya na siya, that they may know you. Kung na-receive nimo si Christ, dapat may lailahon jud nimo siya. And as you receive Him, you acknowledge Him, dapat ang nature niya mag-flow sa imuha. And mauna, daghan kay kag problema ang gipang go through, daghang kakulian, nganuman gusto pagawason ni Lord ang iyang nature sa imuhang kinabuhi. Kay mo may goal ni Lord while buhi pa ka, mahimo jud kang liwat niya. Amen? And dili nimo ni mailhan si Kristo, you cannot know Him by just learning. Kay ngano man, unsaon na lang kaning mga dili kabalo mo basa, wala ka ila sa Ginoo. Mo nanggingon sa Bible, and they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, know the Lord, for all will know me from the least to the greatest. Maski di ka kabalo mo basa, pwede ka matakdan sa nature ni Lord as you accepted Him. Ngano man, ang Holy Spirit man ang kauban nimo nga mubag-o sa imong kinabuhi. Amen? Kay daghang kayo gahawd, kabalo lang ka sa Bible, pero wala ang life. Di na mao. Ngaw nagingon na daan sa Ginoo, you will know Him from the least, mas di ka kabalo mo basa. Ang mga bata, once they accepted Jesus Christ sa ilang kinabuhi, magtingala ka, dili pa man igabasag Bible, pero yun ay hinay mabago ilang kinabuhi. They can pray, they can worship the Lord, pero dili pa kayo kabalo sa scripture from the least to the greatest. Amen? So kini, but we, niya na siya dire. Sa tong goal ni Lord, 2 Corinthians 3:18, but we all with unveiled face. Kinsa man ning mga wala na butahan, kita na. Kikaw nga naglingkod diha nga gidawat nimo kinasing-kasing ang Ginoo, kita daw ni. Unsa man ni, beholding is as in a mirror the glory of the Lord. Once nagi-receive nimo si Christ, you need to manifest, dapat mahimo kang liwat niya. Kang iyang gingon diha, beholding in a mirror, mutanaw ka sa imo sa samin kinsa makita nimo. Nawong nimo, tama? Naba mo diha, ang nawong nimo ang makitaan. Ang pangutana mo tanaw ang imo ang pamilya, imong amigo sa imuha, unsa may makitaan nila. Beholding the mirror, niya naman siya, the glory of the Lord. Makitaan ba ang batasan sa Ginoo sa imong kinabuhi? Uyawan on pa'y makitaan sa imuha. Dili na mao, ngano man, pero gasimba ka. Once that you receive Christ, mo yang yun but we all with unveiled face. Kaning mga na-veiled is mga prideful nga mga people. Kanang maski unsaon nimo sila o paduol sa Ginoo, dili yun mo duol.
Dili mo dawat sa Ginoo. Those are veiled. Unya karon kay niduol naman ka sa Ginoo, kita daw nga unveiled face na siya, dapat beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Ang goals ni Lord sa tuwa is dili lang kamo atog langit. Ang goal ni Lord sa imuha o sa tuwa tanan is mag-reflect ang iyang glory, ang iyang nature sa tuwa. Mahimo tang liwat niya ba? Kay lisod kaayo mo sulod sa langit nga init kay kag ulo. Lisod kaayo mo sulod sa langit nga chismosa kay ka didto. Oh, unya lisod kaayo mo sulod ka sa langit nga dalo kay ka. Oh, nya dili lisod jud kaayo, mao na diri pa lang nga buhi ka, gina pangitaan kag pagi sa Ginoo nga mabag-o ka nga maliwat niya para magkita mo matay ka, matay tang tanan, kambyuan ta og bag-ong lawas sa Ginoo para mahimo na kang liwat niya. Kay di man ta pwede mahimong liwat sa Ginoo will buhi pa ka ngano man makasala man atong lawas. Mao na maski unsaon nimog simba usay, mugimaw jud nga gusto ka magpakasala. Pero na naman ang balang spirito sa imong kinabuhi, mo help siya nga mahimo kang liwat niya. Para pagkamatay nato, wala naman ning makasalang lawas, hatagan kag bagong lawas sa langit para mahimo na jud kang liwat sa Ginoo. Pero ang kabag-uhan proseso, dili instant, di pasabot ka simba mo, mabag-o na mo dayon. No, it's a process. Yang gingo diha, from glory to glory. Pwede karong adlaw, karong Domingo ni simba ka. Sunod Domingo, di na po ka mo simba. Sunod bulan, di na po ka mo simba. Sunod na po nga, tuig ka na nimbag balik. Pero hinay-hinay, nagaduol na ka sa Ginoo. Hinay, hantod sa every week na ka, or every other week na ka mag-ampo, or every day na ka mag-ampo. Pwede ni undang imong bisyo karon. Tong una, adlaw-adlaw ka kapanigarilyo, adlaw-adlaw ka ka-drugs, karon once a week na lang, glory to glory. Amen? Ana, dili ni instant. Tama mo diha? Pero naaboy mga instant ka nang gusto dayon magbag-o jud. Na may uban mag-struggle man jud. Amen? So ang goal ni Lord sa tuwa jud is matransform ta into His same image. That's why ayaw pag-desire mo adto sa langit, unya dili ka gusto magbag-o. Nama mo diha? Gusto ko malangit. Di gani ka kabalo mo magpasaylo, mo adto kag langit. Unya pag-abot dito sa langit. Oh. Magdumot ka karon sa mga anghel dito. Tigbaso na no ang ka dito og ilabay sa impyerno, dili na mao. Amen. Dinhi pa lang sa yuta gina-transform ta from glory to glory. Amen. And wala jud kay laing nga i-align nimo imong kinabuhi dili sa mga pastor, dili sa mga makita ninyo sa video. Yang gingon diha Mark 12 verse 10. Have you not even read the scripture? The stone which the builders rejected, this became the chief cornerstone. Kinsa man ang gi-reject sa mga stone builders? Gi-reject sa mga Israelites. Kinsa? Si Jesus Christ. Tama? Siya dapat karon ang atoang subayon. Sa iyaha dapat nimo i-align ang imuhang kinabuhi. Kay unsa gani ning cornerstone? Picture daw sa cornerstone. Ang cornerstone is mao ni ang ginabutang nila sa corner para ma-perfect ang isa ka construction. Tama? Even ang pyramid sa Egypt na cornerstone para straight ang mga pag-file o galo block. Kita ninyo, mo ni cornerstone. Next picture. Kana, no? Makita ninyo, kini nga mga blocks na align siya diri sa corner. Straight jud siya ang mahanay ang construction. Kini nga mga blocks, kita kini. Mahanay ang imo ang kinabuhi kung i-align nimo sa cornerstone kang Jesus Christ. Nakuha ninyo? Kung wala ning cornerstone, saan may tabo sa imo ha? Picture. Gubot kay imong kinabuhi. Nakuha ninyo? Muna nga dinhi, dili niyo i-align ninyong kinabuhi sa relihiyon. Dili ninyo i-align sa cornerstone kang Jesus Christ kay may makanay sa inyong kinabuhi. Lailahi man tag testimony, pero ako mismo, gubot pod akong kinabuhi before. Gi-align lang nako akong kinabuhi kang Hesukristo. Hinahinay na usab akong kinabuhi. Pero proseso. Amen? Kung sa ang inyong alignan, cornerstone. Amen?
And karon no, for the past 2 weeks, 2 months, nagkuan na ta, no, nag-share ko about the nature ni Christ, no. Tanawon na lang ninyo ang mga previous nga mga video if you want to follow our series, no, about knowing Jesus Christ personally. Personal, ha? Kita ninyo, i-allow ni Lord ang mga earthen vessels sa inyong kinabuhi, mga problema, para kana nga problema, mugawas kana nga nature ni Lord. Amen? Kaganiha, before nag-start, ay mga kakulian din sa design. No? Gi-allow lang nako. Na-allow na siya, kay I believe na gusto ipagawas nga nature ni Lord sa mga people nga naa din. Na ay pagpasaylo, na ay kanang patience, no? Nalipay kay ko, no? Wala ko na kuan, no? Ni ana na lang ko sa ilaha. Ikaw ni bala diha, Lord. No? So, again, no, pasalamat kay ko sa Ginoo sa life nila. Lord, thank you sa ilang life. Then, nangatag tayong revelation si Lord, unsa man ang message ani ilang design. Di ba? Palakpakan nato si Lord sa life pod sa mga nag-design ani karon. Okay? So, nga na siya din kailangan jud nato nga i-manifest ang life ni Lord. Nga naman, mao may treasure nga gibutang sa earthen vessels. Unsa man ang treasures nato nga dapat nga naa sa tuwa, life ni Christ. Again, ako ning balikon. Ang currency sa langit nga dawaton sa Ginoo, life ni Christ. Dili imo ang titulo, dili imong ORCR, dili imong diploma. Ang dawaton ra jud sa Ginoo is ang nature ni Christ, ang life ni Christ sa tuwa. Nakuha ninyo? Karon, unsa man jud dapat ang naa sa tuwa. No, padayon ta kay Thanksgiving man karon. Okay? Dapat kabalo ka magpasalamat. Amen? Mapasalamaton ka sa Ginoo ug pasalamaton ka sa imong isig ka tao. Mao na. Kay ngano man giingon sa Revelation, kinsa maning mga tao nga naa sa tubangan sa Ginoo. Bantayan ninyo ha. Kani gipakita na ni sa book of Revelation, kinsa daw ning mga tao nga naa sa tubangan sa Ginoo. Revelations 4 verse 9, whenever the living beings give glory and honor and thanks to the one sitting on the throne. Dito di ay sa langit, ang mga tao nga nag-atubang sa Ginoo, kabalo mo honor, kabalo mo worship, kabalo mo hatag o himaya sa Ginoo, kabalo magpasalamat. Mao na dinhi pa lang sa yuta, kailangan mahimo nimong lifestyle ang magpasalamat. Ngano man, dili nato nature ang magpasalamat. Tanawang mga bata, kusog kay mo ana. Wala may nanudlo sa ilaha ana. Tama? I-grab lag kalit. Dili magpasalamat ng mga bata kung dili nimo tudluan. Kay dili man nila nature na siya. Same sa tuwa. Ang nature ni Adam and Eve, mo rin nasalo nato tungod sa sin. That's why, once you receive Christ, magmanifest dapat kana nga nature ni Lord nga mapasalamaton. Nga naman, ang mga welcome dito sa langit, kabalo magpasalamat. Lisod kayo magsige kag reklamo. Pagkabuti ito, magsige ra, matag-worship diri, oy. Magsige ra, tagpasalamat diri, oy. Lisod naka sa langit, magsige kag reklamo. Mo may gingon na yo. Oh, whenever the living beings give glory, honor, and thanks to the one sitting on the throne, kisa may naglingkod, ang Ginoo. Nya lisod kaayo, mapasalamaton silang tanan. Unya ikaw dito, sige ra kag ano. Reklamo. Nya ga-worship ang tanan. Mo bitaw nga, gihatagan na mo og musayaw diri, para i-guide pud mo magana-ana pud gamay, para kabalo ka mo praise ba, worship. Ang uban, marag Fernando Fu, ganana lang. Pwede ba ka musayaw pud gamay? Tungo na sa budots-budots ganay sa diskuan, grabe ka kung musayaw niya karon. Ginatudloan na ka dire para pag-abot nimo sa langit, dili na ka ma-culture shock. Naaba mo diha? Ganana diri. Bugat kayog kamot. O sige lang, okay pa na. At
at least gana-ana na pud karon. Glory to glory man ka. Sunod ni mong bisita, ana-ana na. Tapos ana-ana na. Sunod na pod, ana na. Sunod na pod, ana na. Tapos ana na. No? Ano man, lahi-lahi man na, glory to glory man. Amen? So, kanang ka, dili man diri law. Nga, hoy, kailangan dyan sayaw ka, dili. Grasya man ni karon sa New Testament. Karon, inahinay pa. Grasya na gani sa Ginoo nakasimba ka. Amen? Naba mo diha? Sunod na, inahinay. Saka na mo ang kamot. Sana piyong na ka, maampo na ka. Glory to glory. Amen? Kabalo ba mo, Daniel 6 verse 10. But when Daniel learned that the law has been signed, kano man ni si Daniel mamani gilabay dito sa lions den. He went home and knelt down as usual in his upstairs room with its windows open towards Jerusalem. Unsay gihimo ni Daniel? He prayed 3 times a day just as he had always done, giving thanks to his God. Grabe, si Daniel. Unsa ang kanang habit, unsa ang kanang lifestyle ni Daniel? 3 times a day, dili niya i-miss out. Mo pray and mo give thanks sa Ginoo. Dapat ingon ani ba? Kisay na maintenance dire. Who among you has a maintenance? Medicine like that? Wala. Praise God, wala. Kabalo ba mo? Gipa-check up na mo among anak. Tapos naman ko siya ubo. Tapos karon, naghatag ang doktor og prescription nga ipaf daw niya sa gabi ay sa buntag og sa gabi. Tapos ang isa ka antibiotic is imnon pod niya sa gabi. So maglalis mi mag-asawa kay ngano man usay ma-miss out sa kong asawa. Ma-miss out niya. Hala, nakalimot ko. Siyempre, edad na ta. Masaya makalimot. Pamaya na, ano? Pakita ninyo, kung medisina gani, perfect ka, nga mo hatag o mo inom og tambal 3 times a day. Para unsa? Para mahil ka. Ang pangutana, nakapasalamat ba ka 3 times a day? Muna pangutana sa imong kinabuhi karon kay gusto man ka moayo imong kinabuhi. Gusto man ka mahil ka. Pero ang pangutana, ingon ana baka ka-eager mo inom og tambal kaysa magpasalamat sa Ginoo? Kay si Daniel grabe man siya kayo, consistent, perfect 3 times a day. Dapat mahimo dapat na nimo nga lifestyle. Dili man lang 3 times. Na naman ang balang spirito sa imong kinabuhi, all the time jud ka magpasalamat sa Ginoo. Salamat. Salamat ta. Amen? Muna Thanksgiving jud ning adlaw. And kini sinugdanan ni sa atong pasalamat sa Ginoo. Amen? Naba mo diha? No? Kay dili baya jud dapat dili baya habit sa mga bata magpasalamat, tudluan po nato ang mga bata even sa pagkaon. No? Pangutana usahay magdali-dali nagkaon di man lang ka pasalamat. Kaniya mo nga anak kinatudluan na namo siya pasalamat, you give dili jud namo ginaalaw nga magreklamo siya kanang magdabog-dabog diya sa lamesa kay dili siya ganahan sa sudan. Ako adyo nang badlongon, you give thanks, you pray. Ginatudluan nato ng ano man nature man gud sa tao ang magreklamo. Dili nature sa Ginoo sa bata or sa isa ka tawo nga wala pa sa Ginoo. Tanawan nimo ang magpasalamat. Once na you receive Christ, dapat maging nature nato or maging lifestyle nato ang magpasalamat sa Ginoo. Amen? Make it a habit, no? Habit nato nga utangan ta sa Ginoo kung di ta makapasalamat. Kay ngano man kadaghan niya maayo nga kinabuhi nga gihimo sa ato ang kinabuhi. Pag mata pa lang nimo sa buntag, pasalamat na kadaan dapat una na nimo nga ilitok sa buntag pasalamat. Lord, thank you Lord. Maski wa pa kakabalo sa imong ampuon, you thank the Lord. Amen. Thank you sa rest, Lord. Salamat kaayo. Nakuha na to. Mo ganing sa Bible, owe nothing to anyone except to love one another. No, for he who loves his neighbor has fulfilled the law. No? So, until nga makita nimo nga utangan ka, di ba? Kung utangan ka,
nagadesire yung kabayaran. Tama? Until makbutang sa imong kasing-kasing, nga kung dili ka makapasalamat sa Ginoo, utangan ka, dili na nimo himuon. Dapat, lifestyle na nimo, Allah, ayaw ko kapasalamat sa Ginoo, pasalamat na pod ka. You keep on thanking the Lord. Amen? Kaya ang mark sa isa ka spiritual man, kung tinuod yun nga na ng Ginoo sa imong kinabuhi, is you are grateful. Amen? Kabalo ba mo? Hina mo ha? Dangerous kaayo ang tao nga di kabalo magpasalamat. Nga naman, example, basahon na to. Tanawon na to ang decline sa isa ka tao, especially kita nga nakadawat na sa Ginoo, kung di ka kabalo magpasalamat. Romans 1:21. Yes, yan na siya dire. They knew God, but they wouldn't worship Him as God, or even, basa, give Him thanks. Kailaman mo sa Ginoo. Amin ba? Dili ka mo worship? Dili pa dyan ka magpasalamat? Asa ka padulong? They began to think up foolish ideas of what God was like. As a result, their minds become dark and confused. Once daw, nga dili ka kabalo magpasalamat, gidawat na ni mo si Kristo, no? Once nga dili ka kabalo magpasalamat, asa ka padulong? Bisayaw na to. Bisan na sayran nila nga adunay Dios, wala sila magpasidungog o magpasalamat kaniya. So asa daw ka padulong? Hinuon na himong walay kaposlanan ang ilang mga una-una. Magtingala ka karon, ay imong ginaisip murag walay pulos. Ngano man nagsugod sa walay pasalamat. Di ka kabalong pasalamat. Ikadua, niyan ya, nangit-ngitan ang ilang mga salabutan mahitungod sa kamatuoran. Magtingala ka, di pud ka magkaroon og revelation sa pulong sa Ginoo, ngano man di gani ka kapasalamat no. Giyon sa pagpatag og revelation sa Ginoo sa imuha. Ikadua, unsay ang gingon diha? Nag-ingon sila nga sila maalamon apan ang tinuod nahimo silang mga buang-buang. Oh. Pwede nga maalam kay kamo share og pulong sa Ginoo pero dili nimo gina-apply ngano man di ka kabalo magpasalamat sa Ginoo. Then unsay ang gingon diha? Englisho nato kay na may English dire. So God 24, so God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desire. As a result, they did vile and degrading things with each other's body. This is the consequences if you don't know how to give thanks to the Lord. No? And Bisaya 24, tungod sa ilang pagkabuang-buang, gipasagdan sila sa Dios. Kung dili ka magpasalamat sa Ginoo, pasagdan ka sa Ginoo. Gipasagdan sila sa Dios sa pagbuhat sa mga malaway nga mga butang. Magtingala ka, ma-fall na ka sa sala. Dili na maayo imong ginahimo. Ngano man, di ka kabalo pasalamat sa Ginoo. Tapos sa siyang ginoo diha, malaway nga mga butang nga ilang nagustuhan. Busa, makaulaw ang ilang gibuhat ngadto sa ilang isig ka lalaki o isig ka babae. Magtingala na ka, no? Mupatol na kag lalaki, lalaki ka, babae, mupatol na ka ngano man, nagsugod ni sa di ka kabalo magpasalamat. Lord, salamat kay gihimo ko nimo nga lalaki. Lord, salamat kay gihimo ni kong babae. Magtingala ka, tabangan ka ni Lord ana, i-restore ka. Pero kung ungrateful kay ka, dili ka kabalo magpasalamat, magtingala ka, ma-attract na ka sa same nga sex. Makita nimo, then yan isa dire. Verse 29, ang bakta sa verse 29. Their lives became full of every kind of wickedness. Sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. Tere, bisayaon na to para fair sa tanan. Okay? Once nga dili ka pasalamat, unsay may tabo, no? Napuno sila sa matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa pagkahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa pang-away, panag-away, sa panglimbong, o sa kalaway, o manlibak sila. Mga libakira di ay ning mga di kabalo magpasalamat. Oh.
libakon nimo ang isa, kauban diri simbahan, libakon nimo na. Sa man ilang sudan diha, oy, imbitahan na gani ka no sa birthday, imbitahan ka og kwan. Ay, paragaba ng ilang sudan, ano ka pang libak kay ka. Di ka kabalo pa salamat. Amen. Nama mo diha? Hilom lagi mo ron. Kita na igong ako na ngayon ako pa sa ilo aning. Lord, sorry kayo anak ko. Ano man? Diri di ay magsugod ang tanan. If you don't know how to give thanks to the Lord, you will be degraded. No? Kanang pababa jud ka to sin. Then iyang gingon diha, napuno sila sa tanang matang sa kangilad. Grabe no, ngilad daw imong ginahimo. Dautan pa imong ginahimo, kakog, bisyo. Bitaw no? Kung nagpasalamat ka sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili nimo usik-usikan sa bisyo. Tama, Lord, salamat kayo sa healthy na ako nga lawas. Di ba? Tabangan ka sa Ginoo nga malingkawas ka na. Yeah? Manlibak sila. In verse 30, og magdinaotay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro pa jud. May pahitason og unsa ning andakan. Deception ba ni? Sitaw ka na. Sige, kamo na lay search ana sa English. Bugat man nga. Andakan, timugna silag dautan, og mosukol sa ilang mga ginikanan. Ay, nako. Mao na kamo nga mga anak, sugod mo pasalamat sa Ginoo sa inyong mga ginikanan. Para di mo magsukol-sukol. Di ba ka kapasalamat sa imong ginikanan? Nga Lord, thank you kayo sa akong ginikanan. Salamat sa iyang mga bilar tong una, nga bata pa ko, iyang gitrapuhan, ang ako ang mga tae, kambyog diaper. Salamat kay sa kusog niya, Lord. Pero kung wala na siya sa imuha, tingala ka mo, sukol ka sa inyong ginikanan. Nganuman, ungrateful ka mo, may gingon diri, musukol sa ginikanan. Mao na yung mga tao nga di kabalo mo pasalamat. Sukol-sukol na. Hinay mong tapa, dili na ikaw. Then, verse 31. Musukol sa ilang ginikanan, mga buang-buang ni sila. Mamayang gingon. Ay, mamayang gingon sa bersikulo. Gingon sa pulong sa Ginoo. Once daw nga di ka kabalo magpasalamat sa iyong ginikanan, tawag sa mga buang-buang. Dili mutuman sa ilang mga saad. Imagine mo, nganong mapadulong man ka sa musukol sa ginikanan? Asa nagsugod? Di ka kabalo magpasalamat. Nganong makauna-una ang kagdautan? Di ka kabalo magpasalamat. Saba, ang gingon dire. Dili mutuman sa ilang saad, ug walay kaluoy o pagbati sa uban. Manhid. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tawo nga nanginabuhi niining pagiya angay sa kamatayon. Apan, mao pa jud ni ang kwan. Kining mga di kabalo magpasalamat, kusog pa jud mga mong nga maguba pod ang kinabuhi sa uban. Ano pagbantay mo? Apan, nagpadayon sila pagbuhat nining mga butanga. Padayon sa bisyo, padayon gyapon sa pagkabuang-buang, padayon og sukol sa ginikanan. Tapos, ang worst ani, kung naa sila'y amigo, dasigon pa jud nila nga, sukli mong ginikanan pod. Mao pod, mao yang gingon no? Apan kayo nilang uban, apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga. O gidasig paggayod nila ang uban sa pagbuhat. Usab ni ini. Asa ka ana. Pero asa nagsugod? Di ka ba magpasalamat? Ungrateful. Mao na magbag-o na ta karon. Amen? Sugod nagpasalamat sa Ginoo. Amen ba? Tama mo diya. Ingleson na to. They are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning. And they disobey their parents. They refuse to understand, break their promises, are heartless, and have no mercy. They know God's justice requires
that those who do these things deserve to die, yet they do them anyway. Worse yet, they encourage others to do them. These are the people who are ungrateful. Kung ano? You know why you go down in your Christian life? You forgot to give thanks to God. You forgot na utangan ka sa Ginoo kung di ka magpasalamat. Amen? That's why, this year, 2025, dapat maklear na itong utang sa Ginoo. Magpasalamat ka sa Ginoo. Amen? Masigwa ka pa salamat, puro na lang reklamo sudan, reklamo sa imong bana, reklamo sa imong asawa, reklamo sa imong anak, reklamo sa imong kauban simbahan, puro ka reklamo, walay pasalamat. Pwede ba magpasalamat buta karon before mag-end? Amen? Haba mo diya? So dapat mahimo na tong habit. Reasons why we need to give thanks to the Lord. Cited mo, anong sa the reason nga, aside sa nature jud ni Lord, ang magpasalamat. We need to give thanks to God for He is good. Good ang ato ang Ginoo, dili evil. Amen? Wala nagplano ang Ginoo dautan sa tuwa. Usay mo rag tanaw nimo murag lain lagi akong gi-go through sa akong kinabuhi. Dili na plano sa Ginoo. Tanawan nato. Give thanks to the Lord for He is good. His faithfulness, love endures forever. He is a good God and never do anything evil to us because it is not His nature to do evil. Yes, He will punish us sa atong eternal, no? Nga kung wala jud nimo nadawat, wala imong name sa book of life, maadto jud ka sa eternal fire. Tama? But makuha ninyo, kung tanawon ninyo, ingon diri sa James 1:17, every good and perfect gift is from God, from above. So good and perfect ang gikan sa Ginoo, dili evil. Nakuha na to. So coming down from the fathers. And niya na siya dire. Tanawon niyo ang Ginoo dili jud siya matempt nga magduog evil sa imuha. Ngano man dili nature ni God ang evil. Good ang Ginoo. That's why pasalamatan nimo ang Ginoo because He is good. Amen. Naba mo diya? Then, natanawan ninyo dre. James 1:13. And remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong. Dili jud maguna-una ang Ginoo mughimog evil sa imuha. It is only for your good. Yes, na may mga situation nga i-go through nimo para sa imuhang good. Amen? That's why you need to give thanks. And when God discipline us, ginadisiplina ta sa Ginoo, it is for our good. It is our lack of humility, arrogance, pride is preventing us from seeing it that it is good. It is for our good. Amen? So give thanks to the Lord for He is good. Ikaduha, we need to give thanks to God for our answered prayer. Daghan na kayo mga answered prayer ba? Wala lang ninyo na ibawaan. Amen? Pasalamat ka, Lord. Thank you kaayo sa mga answered prayer. No? Psalms 118 verse 21. I will give you thanks, niyanas David, for you answered me. You have become my salvation. So pasalamatan na to. Kay sobra libo na ka-answered prayer ang ato ang mga nadawat. Dili lang libo siguro kung ihapon nimo. Pasalamat ka, Lord. Thank you kaayo. Di man ako maihap, Lord, but thank you kaayo sa tanan akong mga answered prayer. Amen ba? Pwede mo ikaw, tungod man to sa doktor, pastor, mano naayo ko. Daghan kayo nagpa-doktor, wa man mo naayo tanan. Nganong ikaw naayo? Pasalamat ang Ginoo. Tungod man gud ni sa akong negosyo, pastor, nganong ni prosper ko. Daghan po nagnegosyo para sa nimo, wala lagi ni prosper ang uban. Pasalamatan ang Ginoo siya nag-bless sa imo. Amen? Pwede man nga, maayo man ko ma-exercise, pastor, mo na ayaw ko. Daghan ka exercise, na-collapse po habang ka-exercise. Nganong ikaw ba, tindog pa man ka. You thank God. Pasalamatan ang Ginoo. Amen? He is the one who makes you healthy. He is the one who makes you prosper. Amen? He is the one nga reason nga nung naapa ka diyan, naglingkod ka ron. You give thanks to God.
Pasalamati ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Sa answered prayer niya sa imo. Even sa tong pagkaon. You give thanks. Lord, salamat kayo. Kay daghang kayo walay makaon. Maski unsa naa sa imo nga tubangan, pasalamati ang Ginoo. Lord, salamat kayo kining food nga nasa akong tubangan. Even small nga mga food nga nasa imo. Tudluan ninyo yung mga anak. Magpasalamat. You give thanks. Number 3, you give thanks because you are my God. Walay question. Salamat, Lord, kay ikaw akong Ginoo. Dili ang yawa. Amen? You are my God. Psalms 118 verse 28, you are my God and I will thank you. You are my God and I will say how great you are. Salamat kayo, Lord. Walay other reason. You are my God. Amen? Therefore, pasalamaton nato ang Ginoo the way He created us. Ay, reklamo sa inyong ilong. Ay, reklamo sa inyong kulay. Ay, reklamo sa inyong buhok. Yung kulot, patuliron. Ang tuliit, pakuluton. Kung itong papution. Kung puti, paitumon. Naglibog na ka. Magpasalamat di ay ka sa Ginoo. Lord, salamat kaayo sa ako ang panit. Mo na magsigiging una ko asawa, lang, pa-inject kag gluta. Ay, dili ko. Na ako bisita, maabotay akong bisita, nagsigig balon na sila, gluta, kanang mga mahalon nga gluta. Ay, dili ko. Dili ko mukuan. Kagwapo niya, kung panito. Oh. Amen? Ayaw mo diya. Kabalo ba mo? Kada lugar, gidesign na ni Lord. Lahi-lahi yung tag-ilong. Kung tanawan niyo mga taga-Binggit, Ipugaw, Bugnaw kay na sila diya, tangos na sila ilong. Ngano man, gina-compensate ni Lord ang kabugnaw sa tong ilong, ma-neutralize ba? Nya diri kay init man kay tamo, na mo'y atras gamay ato ang ilong. Kay alangan mo patason ka sa Ginoo ang imong, pira lang kung natawo jud ang imong mga parents, ana. Oh, we have foreigner here. John, di ba John? Aya sa kanang kwan, taas kay pointed nose. Ay namuog kanang kwan, kanang tawagan na compare. Hingin mo sa Bible, tara. Psalms 139. I will give thanks to you because I am awesomely and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Ana ba ka ba salamat sa Ginoo? Salamat kayo, Lord. Kinakong ilong. Salamat kayo, Lord, sa akong pilik mata. Kayo say, sinumpayay na mo pilik mata. Ganyan, natagak pilik mata diri, wabang nagakuan diri. Rawa ko na yung ginihimo. Oh. Okay man na siya, madungag man nagkagwapa ninyo. Pero kung di yun makaya, ay na bugsa. Kaya ganyan, natagak diri ang isa ka kanya, abang ga-worship diri. Tagak ang isa diri, ang isa kumplito kayo, taas kayo, diri na mahulog. Ano pa yun ako asawa? Tanawa, natagak ang isa, ayaw na kukuha na kinag-worship ko. Tuluan pa ko, nimabasi ko niya, makalibak ko diya, abang nag-worship ko sa Ginoo. Sakti na diya, may lang kinaana po niya, di, wala gamay. Sunod, sultiin na lang siya nga, may tiban na lang iyang ipilit para di yung mga tagak. Ay, nako. Psalms 139. Katawaran yung kunin nyo ba, no? Ilagod. Gi-create man yun ni Lord nga wonderful. Awesome. Mao na, wala yun kay kapareha sa tamark ni mo. Lahi yun ka. Maski iskan ng imong mata, sa pila ka bilyon o milyon o bilyon ba nga tao, wala kay katulad. Wala kay kaparehas. Even imong tingog. Muna awat-awat na ang mga tingog nila, Jaya diha, nila kwan. No, was confident ra jud ka. Tagan kayo diri gusto mag-worship team. Ibutang lang sa imong mic diri sa imong kasing-kasing. Okay ra na diha. No kay okay ra pod na i-appreciate nimo pero diri pod no, dili pod ta diri magpakanta nga maka-distract pod ta pod. Pasigaan na kanyo ma-distract pod ang iyang tingog. Okay ra pod na kanta na lang ka sa balay. Kanta na lang ka sa ato ang mga kwan no. Sa banyo, kantahi imong bana. Daghan gusto mo appeal diri sa worship team, pero ayaw lang pod nga maka-distract pod ka. Pero wala ko naway sa inyong tingog. Oh.
Ang ibutang lang po diri kanang medyo kuan po ba maka-lead po sa atuwa dili maka-distract. Amen. Sige. So, nagapasalamat na ba ka sa imong ilong ron? Pasalamat na ka sa imong pilik mata o kuan, color, buhok? Dapat confident ka, Lord, thank you jud kayo. Ngano man, ang Ginoo ba yan naghimo sa imo? Insulto na sa Ginoo kung di ka kabalo magpasalamat sa imong kinabuhi. Ngano man yang kingo diya, oh? For you created my innermost part. Ang Ginoo ay nag-ana sa imong mga pilik mata. Siya nagpurma sa imong ilong. Then, you wove me in my mother's womb. Ang Ginoo ang una nakatandog sa imo, dili ang nurse. Dapat sa pasalamat jud ka sa Ginoo. Amen? Learn to give thanks even sa imong health. Kabalo ba mo, no? Kung makita ninyo, kung grabe ka sensitive kayo nga to ang health. Kami nami sa medical field. Gamay lang nga ligas sa imong white blood cells. Dili niya i-recognize nga good di ay ang imuhang kuan, ang imuhang red blood cells. Ana na gamay lang jud kay nga ligas. Kung motaas ang imuhang kuan, si tawag gani, kung mataas gamay ang imuhang blood pressure, ma-stroke dayon ka. Tama? Kung mataas gamay imuhang, gamay lang nga ligas sa imong sugar, diabetes ka. Ana. So, daghan kay tagpasalamatan sa Ginoo even sa tong health. Kabalo ba mo? Kanang kung complicated jud kaayo, kung gamay, di ba? Usay na adiri, kauban na to. Mugamay lang ang potassium maluya, di katindog. Tama naman ta diri kauban mga pastors diri pod nga ubasay. Mugamay ang ilang potassium dili katindog. Kabalo ba mo masubraan nimong potassium mabuang bud ka? Tinuod, ana ka komplikado atong lawas, dapat magpasalamat ka sa Ginoo. Sige reklamo. Makita na to, no, nga, dili yun ka di reklamo. Pasalamati ang Ginoo. Amen? In everything, you give thanks. Tanan, pastor, pasalamatan ako. Pasalamati ang Ginoo. Mamayang gingon, in everything, give thanks. Pasalamat. No? This is God's will for you in Christ Jesus. In verse number 6, everything, give thanks. Kanunay magpasalamat. Always give thanks to the Lord. Amen? Mamayang gingon sa Ephesians 5:20, give thanks always for all things to God, the Father, in the name of Jesus Christ. Amen ba? Then, yan na siya diri. Verse 7, give thanks for all people. Ang pangutana, nakapasalamat na ba kasi mong tapad? Pasalamati daw karon. Salamat sa mong kinabuhi. Dola di ay mong mama ug papa, pasalamati. May, salamat mami. Salamati mong tapad. Kaya siya nagbit-bit sa imo. Salamati ang inyong mga pastors, mga leaders. Pasalamatan ninyo. Thank you, media team, worship team, salamat. Thank you, docu team. Thank you, decor team. Amor July, thank you sa inyong linabuhi. Thank you mga ato ang mga ushering team. Salamatan na to. Kay usay, makafocus na lang ta sa mga mali. Di ta kabalo magpasalamat. Karon ihabit na to magpasalamat. Kano sa mga magpasalamat, mga matay na inyong tapat? Ay, baka mo ingon dito na sa ataol na, ay, salamat kayo yung maginahimo. Di na nakadungog. Karon, pasalamat na ka. Amen. Naba mo diya? Salamat na ba ka sa imong bana? Oh. Sa imong asawa? Kabalo mo? Ano no? Basahon nato ni. Kabalo ba mo? Nga ang Ginoo, ang nature jud ni Lord is kabalo jud siya nature jud ni Lord is magpasalamat and i-reward pa jud kaniya. Kuan ninyo? Basahon nato ni. Tanawa diri oh. 1 Timothy chapter 2 verse 1. I urge you first of all to pray for all people. Of course, i-pray nato matagusa. And ask God to help them. Intercede on their behalf and give thanks. Dili jud dapat mawala imong pasalamat. Pasalamatan nimo
mahabit dapat nimo nga magpasalamat ka sa tao. Dili lang sa Ginoo, mao ang title sa tuang kwan is being grateful to God and to men. Nakuha na to? Kung tanawon ninyo, Mark 9 verse 41. Whoever gives you a cup of water to drink. Mao nang Ginoo, kung kinsa man daw ang mutunol lang og tubig sa mga tinunan sa Ginoo. Because of your name as follower of Christ, truly I say to you, he will not lose his reward. Gantihan ka ni Lord, pasalamatan ka ni Lord pag-abot sa panahon. Kung kabalo ka mo honor sa iyang mga tinunan, maski tubig lang daw ay mong itunol. Wala, di po ko mo balibad, kung mutunol mo sa kong tubig. Nga naman, kabalo ko na ay nagpaabot sa inyo ang reward sa langit. Amen? Even ka ng inyong mga kauban din, you serve. Mga maayo mo sa ilaha. Nga naman, na nagpaabot nga reward. Klaro kayo, whoever gives a cup of water, maski tubig lang daw. Ang Ginoo gatanaw sa imuha, ay kiniyo, tabangan ni niya, ang mga tinunan nako, paabot ko kining imuhang reward nga ihatag sa imuha. Amen? Na reward. Naba mo diya? Mo na nga, you know how to give thanks. Then the Lord will reward you. And kita karon nga liwat sa Ginoo, dapat inguna na imo kasing-kasing. Lord, even di ay kaning mga naghatag og pabor kanako, hatagan nimo og reward. Dapat ikaw pod, dili pod ka dapat makalimot sa mga tao nga mohatag pog pabor sa imo, ha? Pasalamati. Even wala na sila din sa church, pasalamat gyapon ka kay Lord. Lord, salamat kay itong mga tawana nga nang libak sa kuwa. Thank you, Lord, kining mga tawana nga na. So, you give thanks. Ano man, tungod sa ila, mas damor ka naging pasensyoso. Salamat kay Lord. Amen? Ano man nature man na ni Lord, learn to recognize them. Amen? Pastor, kung dautan ang gihimo sa kuha, pasalamat gyapon ko sa Ginoo. Gingon man sa Romans 8:28, di ba? If you're truly surrendered to God, kung gisurrender ni mong life kay Lord, tapos willing ka mo obey sa iyang will, tanan nga gihimo sa imong palibot, makaharma na unsa, it is for your good. Gingon sa Bible, dili jud siya makaharm sa imo, ha. Gingon sa Bible, Romans 8:28, and we know that God causes all things. Gipadala ang mga tao ani mo na nga no dili ko maapektuhan na karon. Kana for example, naay magpabadlong sa inyo, ha, no, sa team magpabadlong, di ko maapektuhan. Mag-pray ko sa Ginoo. Naay mga desisyon sa uban nga dili mao, mag-pray ko sa Ginoo. Pero dili sila makaapekto sa kuha, ngano man. It is for my good man nganong gialaw. Dili ka kanang ko, lain lagi mong gisulti sa kuha. Ha? Dili na ko magpadayon. Ha? Dili na mao. It is for your good. Nganong gialaw na ni Lord nga may tabo sa imuha para magbag-o ka. Amen? It is for your good. All things will work for good. Amen? For those who love. Kung love nimo si Lord, not money and earthly things, and ang imuhang aim is to do His will, every single thing will work for your best. Amen? Maski unsa pa isulti, unsay walay action, no? For those who love, so 90%, 99% of everything works for our best. Nganong ingunanay mong bana? It is for your best. Para mo ampo ka, para magpasensya ka, para i-love pa nimo siya. Nganong ingunanang imong anak? Para mag-grow ka in love. Para magpasensya, mag-ampo gyapon ka, it is for your best. Amen? Nganong ingunanay imong silingan? It is for your best. Bag-ura na ako'y gibadlong, no? Katong mga disciple nato, noon sa man mo. Nganong maapektuhan man mo, anak? Kung ga-please mo sa tao, apektado mo. Kung nakapokus ka sa doing His will, maski unsa pa na isulti sa iyong silingan, you focus sa will sa Ginoo. Di ka apektado. Maski unsa isulti sa imong asawa, naibugat nga masulti imong asawa, imong bana, di ka maapektado nga naman, you do His will. Pero once nga gina-please nimo ang tao, malain kay ka.
dili nakakahimo sa mga buluhaton sa Ginoo. Nganuman, you're pleasing people, you're seeking honor from men. Haba mo diya? Clear kayo. No? You need to give thanks to the Lord. Amen? Tanan, nga pangitabo. O kani nga na, pati ang pagkamatay, ako namatay akong papa, na-stroke akong papa, namatay nagkalit. Ngutana ko ba? Anong bigla man to Lord? It is for my good. Ngano man, kay kung na-stroke akong papa niya, dili pud kalakaw, luwi kay akong mama, dili siya kabugat sa akong papa, naputol pa itong iyang tiil. Niya, ulian na ako dito every now and then, dili ta ka Sunday service. So it is for my good, wala ta kasabot. Pero it is for your good. Tanan nga pangitabo sa imong kinabuhi. Amen? God will set a wall of protection sa imo. Amen? Ngano man, apple of the eye man ka ni Lord. Kay gado ka sa imong will. So walay word nga makadiscourage sa imo. Walay action sa imong kauban sa church nga makadiscourage sa imo. Ngano man, you focus sa will sa Ginoo. Muna akong gina-remind sa mga leaders din Kaning inyong ginahimo din Kani, design, tanan, worship. Kung na mo saway sa inyo diha, focus ka sa do sa will sa Ginoo. Amen? Lord, pagbuot ba nimo ni? Kay kung mo please mo tao, maapektuhan jud mo ana. Naba mo diha? Basahon nato ni. Luke 17, verse 11 to 14. While he was on the way to Jerusalem, he was passing between Samaria and Galilee. Yan siya diha. And as he entered a village, 10 men with leprosy who stood at a distance met him. And they raised their voices saying, Jesus, Master, have mercy on us. Pila ni sila kabok? 10. May na mo 10 ang niduol sa Ginoo. They raised their voice, nagpray, nangayo sila og healing. Tama? Then, yan na si Dira, and they raised their voices saying, Jesus, Master, have mercy on us. Tapos sa igingon ni Jesus, when he saw, si Jesus nakita niya, when Jesus saw them, he said to them, go and show yourselves to the priest. And as they were going, they were cleansed. Tama? Ang napulo nga niduol sa Ginoo, nakareceive og healing. Klaro? Now, one of them, when he saw that he had been healed, turned back, glorifying God with a loud voice, and he fell on his face at his feet, and giving thanks to him. Sa napulo katao nga gihil ni Lord, isa ra joy nagpasalamat. Same karon sa tuwa. Sa 200 nga naa din basig napulo lang ang magsigig pasalamat. I pray nga mausab na karon sa 250 or 300 nga naa din kita tanan balik ta sa Ginoo og magpasalamat. Kabalo ba mo kung kabalo mo magpasalamat? Unsa gingon diha? But Jesus responded and said, where are not 10 cleansed? Napulo man mo nga naayo. 250 man mo karon nga napanalanginan. Amen? But 9, asa ni sila? Pangitaon sa Ginoo kining mga tawana nga yang gihil. I believe kita tanan naka-receive og healing. Asa naman ni sila? Anang Ginoo? So kung tanawon ninyo, naakay healing, naakay breakthrough, naakay trabaho gihatag ang Ginoo sa imo, answered prayer nimo. Tanawan, kapasalamat baka sa Ginoo. Kay asa na ang siyam. Yan na siya. Verse 18. Was no one found who returned to give glory to God except this foreigner? Samaritan ba yato no? Ang least nga expected pa nimo, mo pa ni balik. Kanang way tarong nga relasyon sa Ginoo ba? Makontra ni sa mga Israelites, kay mga Samaritan. Then Jesus said to the healed man lying at his feet, arise and go. It was your faith that brought you salvation and made you whole. Kung tanawan ninyo,
Ang napulo nakadawat og healing. Pero ang isa lang ang nakadawat og salvation. Pwede karon nga na-heal ka sa Ginoo. Pero pwede pud ka moadtong impyerno kung wala ka kadawat og salvation. Nganuman, di ka kabalo mo acknowledge kang Hesukristo. Di ka kabalo mo pasalamat sa Ginoo. Kabalo mo, once di ay nga gi-answer ni Lord imong prayer or wala pa na-answer ni Lord imong prayer, pasalamat ka sa Ginoo. Abrihan ni Lord og another door of blessing sa imuha. Di ba healing lang ang ilang gipangayo? Pagbalik sa isa, giabrihan niya ang door sa salvation sa iya, door of deliverance sa iya, nga naman, kana ang ginapaabot ni Lord. Pasalamat ka, abrihan ni Lord. Another na pud nga blessing daw aton nimo. That's why di mo muundang og pasalamat. Kay kada pasalamat nimo, naay ginabrihan si Lord sa imong kinabuhi. Namo mo diha? Ang Old Testament, magpasalamat sila before, ay after, sa miracle. Pero karon wala. Sa New Testament, wala pa na itabo dapat. Pasalamat na ka. Pinagis yung pagtuo. Amen? Sayang yung diya, it was your faith. Na siya. That brought you salvation. Na siya diya. Klaro? Our faith has saved you, not only healed you. Amen? So, klaro kayo, no? Maugitan na nga, kung mag-rides me motor me. Ako yung ginaingon sila, Lord, allow us to enjoy your creation. Pag nagamotor na may ana, Lord, thank you kaayo sa imong creation. Gaana na may ana. Pero kung nagani, magsireklamo na akong kauban, badlungon dyan ako na. Sa mo nga itong natuan, uy. Nagampo ta nga, i-enjoy na to ang creation, magsireklamo. Ay, wala na po na sila. Sige, pastor. Tapos, magtingala mo, abrihan ni Lord og another blessing. Mag-overflow ang mga pagkaon. Wala pa may naka-rides nga gipanggutom mi pauli. Nga naman, nagsugod mig pasalamat. Same sa imo. Kung problemado ka karon, magpasalamat ka. Lord, thank you kaayo. Kay kabalo ko na pa kay buo sa kuha. Pag pasalamat nimo, na ang gi-prepare ni Lord. Amen? Magtingala ka na. You give thanks. Naama kay gina-go through karon, problema sa pamilya, problema sa imong health. You give thanks for your healing. Muna akong ginahimo kay Haniel. Dili na katong, si tawag ka 3 times, ipaf ni mo, nanorot na. Ang pinaka-worst pa dyan kayo. Ginataga na mo siya tambal, chewable, yara de buakon, og iyang ilabay sa lalom lamisa. Murang ni ulpo akong kaspa na nato patag hospital, dili na ni munig tama ko noon. Pero instead kayo nga madala ko sa akong emotion, i-remind ko ani ni Lord, you give thanks. Pasalamati ang Ginoo. Lord, thank you sa healing ni Haniel. Karon nikalma na ang iyang ubo. Thank you, Lord. Thank you kayo sa imong healing. Salamat kayo, Lord, sa imong healing. The more ko kapasalamat, the more ga-open ang blessing. Inyo nang ihabit nga pamilya. Mangaon mo, magpasalamat mo. Lord, thank you kaayo. Di man ko kabalo magampo, pastor. Di ka kabalo magpasalamat. Dili man kailangan og litanya kaayo. Pasalamat day ka. Lord, salamat kaayo ani nga pagkaon. Thank you, Lord, pagmata nimo. Thank you sa healing. Thank you, Lord, sa good nga rest na ako kagabi. Ang uban nga urom na pagigda. Nya ikaw mata pa. Salamat, Lord, sa kadlawon karon, salamat sa init, Lord. Ang uban na problema sa ilang inayhay. Nya ikaw yatagan kag init sa Ginoo para mauga imong sanina. Di pa ka pasalamat? Amen. You thank God for everything. Kabalo ba mo? Psalms 50 verse 23. He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me. And yang yung diha, to him who orders his way right, I will show the salvation of God. Once nga nagpasalamat ka, mura nimo giabrihan ang puwertahan sa Ginoo nga tabangan kaniya. So ang kidi ay para maabrihan ug muana ang kamot sa Ginoo, pasalamat. Klaro? Amen?
Kumayang kingon, he who offers sacrifice of thanksgiving. Dili di ay tanang-anad og magpasalamat, sakripisyo di ay ni. Kailangan ninyong anaron ninyong kinabuhi. Amen? Dapat every time mo pray mo, thank you Lord. Thank you Father. Salamat kaayo. Wa pa kakabalon sa may tabo, pasalamatin ang Ginoo. Amen? He who offers sacrifice of thanksgiving makes a way to show His deliverance. Your thanksgiving to God will bring salvation and deliverance. Amen? Pwede ba tamanindog? So karon, can we bow down our heads? Ato aning i-grab kining opportunity kay Thanksgiving Day man karon. But dili lang ni karon ka magpasalamat. Himuon nimo ni karon nga lifestyle. Do it as a lifestyle to give thanks to the Lord. Right now, can you give thanks to God for the best gift that He have given to you, which is Jesus Christ? You give thanks to God. Father, thank you kaayo sa the best gift na imong gihatag sa kuha, imong anak nga si Jesucristo. Come on, pasalamati ang Ginoo. If you're here for the first time, wala pa nimo na receive si Jesus Christ, kani nga the best gift nga gihatag sa to ang amahan sa toa. Right now, I want you to pray. Prayer of accepting the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Kung ikaw ka na, wala pa nimo nadawat si Jesucristo, ayaw ni i-miss kini nga the best nga gift sa imo. Pinaka the best nimo nga madawat karong Christmas is si Jesus Christ. You acknowledge Him to come into your life. You acknowledge also that you have sinned against Him. And right now, you accept Jesus Christ as the best gift from God to us so that we can receive and will experience that eternal life. His nature will manifest to us. Ang iyang kinaiya magmanifest sa tuwa. And He will take you to a journey of knowing Him as your God and Jesus Christ as your friend. So kung ikaw ka na, if you're here for the first time, wala ni mo nadawat si Jesus Christ sa imong kinabuhi, dawata siya kinasing-kasing. Pray this prayer with me. I will lead you into prayer. Lord Jesus, Ginoong Jesus, ako takang gidawat. I accept you as my Lord and personal Savior. Lord Jesus, I accept that I am a sinner. Please forgive me, Lord. Today, Lord, I want to receive you. Please come into my life and be my Lord and be my Savior. I believe, Lord Jesus, that you died on the cross for my sins and for me to experience that life. Lord Jesus, I welcome your Holy Spirit. Fill me, Lord. Let your presence, let your nature will manifest in my life. Thank you for saving me. Father, thank you for the best gift na imong gihatag sa kuha, imong anak nga si Jesucristo. And salamat po, Ginoo, because you are good. Come on, masalamati ang Ginoo. Because He is good all the time. Come on, you give thanks to God. Naaman tayo mga gi-go through nga dili maayo. You thank God, He is good. And pasalamati ang Ginoo for our answered prayers. Daghan kay tag mga answered prayer. Thank you, Lord. Thank you, Father, sa tanan ng mga answered prayers namo. Dili man namo maihaptanan, but thank you kaayo. Come on, you can specify kung unsay mga answered prayer nimo. Thank you for our healing, Lord. Thank you, Father, for the love, the peace. Thank you for our self-control. Thank you for purifying us. Thank you, Father, for protecting us. Thank you, Father, for your provisions. Come on. Salamatan, Ginoo. You start to give thanks to God.
Thank you, Father, for your faithfulness. Thank you, Father. You give thanks to God because He is your God. He is our God. Lord, salamat kayo. You are my God. Wala jud ka nagbago, Ginoo. You're the same yesterday, today, and forever. Yes, Lord, you're a good, good Father, Father. Can we give thanks to the Lord sa iyang pag-create sa atoa? Mga ikagpasaylo, kung usahay, nagreklamo na kasi mong nawong, nagreklamo na kasi mong lawas. You give thanks to God because He created us. Lord, salamat kayo. Kay unique kay ko, Lord. Wala ko'y katulad, Ginoo. Thank you. Come on, give thanks to the Lord. You give thanks to the Lord in everything. Sa tanan, Lord, nga naitabo sa kong kinabuhi. Yes, Lord, you're perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. Sing it again, Lord. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. We sing, good, good Father. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. Let us give thanks also to the Lord sa tanan ng mga tao nga nakapalibot sa imo. Lord, thank you sa life, Lord, sa matagusa. Thank you sa among mga parents, Ginoo. Thank you sa akong wife, sa akong anak. Thank you for all the leaders of this church. We thank you for the worship team, the media team, the decor team. We thank you for the ushering team, the DK team. We thank you for the docu team. And we thank you, Father, for the media team. We thank you, Father, for the Hako team. We thank you also, Father, for the food committee, the servers. We thank you, Father, sa matag-usa ngayon mong i-connect po sa mo. Salamat kayo, Lord, for their lives. Bless them, Father. We thank you, Lord, sa matag-usa nga natin. Salamat for their lives. I bless them, Father. Come on, give thanks for all people. Salamat ang Ginoo sa mga tao nga gi-connect sa imo. Thank you, Father, for all our relatives, our friends. Come on, you give thanks also for your classmates. Salamat ang Ginoo. No one can harm you. Walay makaharm sa imo. Walay word nga makaharm sa imo. Walay situation, walay mga actions nga makaharm sa imo. If you do the will of the Father. If you do His will. You give thanks to God. Salamat kayo, Lord. Thank you for our family, Father. We thank you. And we praise you, Father. We bring back to you all the praises, all the honor, and thanksgiving sa imo ara jud ni kita. Thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Can we give hands to the Lord?